Matapang na ipinahayag ng Muslim community sa Antipolo, Rizal sa lingguhang Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally na hindi na raw nila nararamdaman ang tunay na seguridad ng mga Pilipino sa sariling bayan. Dahil dito buo ang paniniwala nila na oras na upang mailuklok sa Senado ang buong Duterte senatorial slate. Mga lider na anilay may tapang, malasakit at kakayahang tapusin ang lumalalang krisis at katiwalian sa bansa. Sa Senator na magbabalita. Ipinagmalaki ng Philippine National Police na bumaba raw ng 18.4% ang crime rate sa buong bansa sa nakalipas sa 70 araw. Sabi pa ng PNP, kabilang daw sa kasong krimen na bumaba ay murder, homicide, physical injury, rape, robbery at theft. Ang pahayag na yan ng Philippine National Police, mariing tuniligsa ng Muslim community sa Antipolo, Rizal. Anila hindi na raw ramdam ng mga Pilipino na ligtas pa ngayon sa bansa, lalo na ang mga kababaihan. Simula naman umupo yan, wala man nangyayari sa Pilipinas. Naging kawawalan tayo. Pahirap tayo ng pahirap. Simula rito sa Luzon hanggang Mindanao, hindi kami nagiging safe. Ang pinaka-problema ngayon sa ngayon, talamak ng drugs ngayon. Paano masasabi na safe tayo? Kawawa yung mga yung mga anak natin, yung mga new generation natin. Kung si Datog Yaman ang tatanungin, hindi raw totoo na bumaba ang kasong krimen sa Pilipinas. Malayong-malayo nga raw ang administrasyon ngayon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang talamak na droga ay hindi lamang personal na bisyo. Isa itong ugat ng krimen, kahirapan at pagkasira ng moralidad ng lipunan. Nakakabahala nga ayon sa Muslim community na dawit sa krimen ng ilang pulis na dapat ay mga protektor ng bayan. Bago man pumasok na isang pulis, sumusumpa siya na siya ang tagaligtas natin. Kaso iba, yung mga ibang pulis, hindi ko nila lahat. Hindi na tagaligtas natin, tagapatay na sa atin. Sa amin sa Mindanao, sunod-sunod ng patay. Ang pinakamalungkot na nangyari sa Mindanao, ang pinapatay. Yung may mga magandang leader sa amin, pinapatay. Napakahirap gawin, maghanap ng isang leader na matino. Naniniwalang Muslim community sa Antipolo, Rizal na panahon na upang hindi na magpalinlang sa mga kandidato ang mga Pilipino na puro pangako lamang ang sinasabi, wala naman sa gawa. Kaya sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally, dumalo at hindi nagpahuli ang mga taga-suporta ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang Duterte Senatorial Slate sa Alta Vista Clubhouse sa Antipolo, Rizal. Voluntaryo silang nakiisa sa pagtitipon upang ipakita ang suporta sa PDP laban sa pangunayan ng dating Pangulong Duterte. Ang mga residente sa nasabing lugar ay magiging matalino na raw sa pagpili ng mga leader na iluluklok sa nalalapit na midterm elections. Sawa at pagod na raw ang mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa bansa sa ilalim ni Marcos Jr. Walang pag-asinso ang Pilipinas kapag sila pa rin yung nakaupo. Alam naman natin na yung pera sa PhilHealth, hindi nila may paliwanag kung saan napunta. Dapat mapalitan na. Pagod na ang tao. At lahat ng mga sinasabi nung itong presidente ngayon na yung 20 pesos na bigas, nabudol na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng maniwala sa kanila. Anila hindi na raw maitatago ng kasulukuyang administrasyon na maraming Pilipino ang gutom, mahirap at walang trabaho. Para kay Jonathan Villamor, nais na maging first world country ang Pilipinas at nakikita niyang magagawa ito kung si senatorial candidate Pastor Quiboloy at ang buong PDP slate ang mananalo. Si Pastor Quiboloy kasi may pinakita na sa Mindanao at nakita naman natin yung ginawa sa Mindanao. Dahil si Pastor Quiboloy po, maganda po ang hangarin sa bayan natin. Marami po siyang gustong gawin sa bayan natin. Kaya dapat po siyang iluklok natin sa bayan natin. Dagdag naman ng Muslim community sa Antipolo, Rizal, buo ang kanilang paniniwala na ang butihing pastor ang susi upang walang mangyayaring krisis sa bansa. Kanila makikita ang tunay na liwanag. Oo. Kasi yung mga programa niya, ang ganda ng mga programa niya. Walang krisis ang Pilipinas. Kapag napasok kapag naging senator si Senator Quiboloy, walang krisis sa Pilipinas.
Sa kabila ng mga paninira at alegasyong ibinabato sa butihing pastor, nananatili ang kanilang paninindigan na mga isyong ipinupugol sa kanya at kay dating Pangulong Duterte ay bahagi lamang ng isang malawakang paninira sa mga leader na tunay na nagmamalasakit sa bayan. Habang lalong inuusig ng pamahalang Marcos Jr. ay lalo namang lumalalim at lumalawak ang suporta ng taong bayan sa PDP laban senatoriables. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.